mas maging matalas, para maging maganda yung pagsulat. Depende kung gaano katulis or kaganda yung gusto nating talas nung pencil. Kaya yung iba, todo yung pagka-sharpen, yung iba naman, tamang sharpen lang, di ba? Pero, kung titignan mo, bilang halimbawa, isang tao na ikaw, dumadaan ka dun sa proseso na nahihiwa ka, depende sa gusto nung tao kung gaano ka i-shape. Sa buhay natin, bilang pencil, we represent a pencil. Para mas maging useful tayo sa life natin. Para mas maging kapakipakinabang tayo bilang pencil, kailangan dumadaan tayo dun sa proseso na unti-unti tayong hinahasa. Hanggang sa makuha natin yung talas, yung ganda ng shape, at maging useful tayo sa buhay. So, bilang tao, it represents our mind. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Pero mas piliin natin pagdaanan yung proseso na kung saan mahirap, masakit, hindi madali, pero natututo tayo. Pero unti-unti na itong sinishape yung pagkatao natin. Sinishape sa isang itsura na kung saan we are best in our shape. Mas maging useful tayo sa buhay natin. Katulad ng isang pencil. Para maging useful ito, kailangan matasahan ito. At same din sa atin. Para mas maging useful tayo sa buhay natin or sa ibang tao or kahit kanino, lalo na kung nag-serve tayo kay God, patuloy natin i-sharpen yung sarili natin sa mga knowledge na kung saan ibinibigay sa atin. In other way naman, yung tao para maging successful, dumadaan ito sa proseso. Hinuhubog ito sa napakagandang shape. Kaya ang pinagdaanan niya, unti-unti siyang kinakat, unti-unti siya nasusugatan, para lumabas yung pinaka-perfect shape niya. So, sa buhay natin, marami tayong pinagdadaanan. Nasasaktan tayo, nahihiwa tayo ng mga sitwasyon nangyari sa buhay natin, pero isipin mo, it's a process for us to learn. It is a process for us to have the best shape na dapat meron tayo sa buhay natin. Be like a pencil. For you to become useful, sharpen your mind, sharpen your soul, your character, the way you want it to be, to become a successful one. And hope you like this verse. Thank you everyone, and God bless.